Lord God. As we come into your presence, Lord, may our hearts be prepared in serving you, in worshiping you, God, today. Narito ang aming mga buhay, amin pong iniaalay sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming pagsamo. Ikaw
sa huling pagkakataon, pwede ba nating awitin sa Panginoon? O Panginoon, habang ang ating mga kamay ay nakataas bilang tanda ng ating pagsuko sa Kanya. Sabi mo sa Panginoon, yes, God, mapagkailanman, itataas kita, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. Happy, amazing Sunday, everyone. Kagaya ng like ko pong sinasabi, ano man po ang atin po mga pinagdadaanan, gaano man po katindi, gaano ka-challenging, gaano kahirap, gaano kabigat, naniniwala po ako na tiyak, biblically speaking, mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Ako po ay si Pastor Paul Balgos ng Amazing Hope Crossover Campus na nagsasabi po sa inyo lagi na mahal po kayo ng ating Panginoon. God is good. Pwede po bang i-type nyo sa comment section ano ang respond natin dyan? Sa mga mananampalataya, alam nyo po kung ano ang respond dyan. God is good all the time and all the time. God is good. And bago po tayo dumako sa ating pong pag-uusapan ngayon, pwede po bang i-type nyo muna sa comment section, where are you attending right now? Saan po kayong panig ng Pilipinas? Saan po kayong panig ng Asia? Saan po kayong panig ng Europe? Saan po kayo panig ng Amerika? Saan po dyan? I-type nyo po sa comment section so that I can see in the comments no, kung saan na po nakakaabot yung ating pong online pananambahan na ito. Now, ngayon pong hapon, umaga, tanghali, depende anong oras po kayo nakakapanood. Nasa third installment na po tayo ng ating pong August series entitled Ghost Stories. Pwede po bang i-type nyo sa comment section, Ghost Stories? Malayo pa ang November, pero parang nakakatakot na yung pastor, ha? Ito pong Ghost Stories na to, pinag-uusapan natin, kagaya po ng introduction ko 2 Sundays ago, hindi po ito tungkol sa multo, hindi po ito tungkol sa mga bagay na, alam mo, yung mga typical na pinag-uusapan natin ng mga Pinoy. We're going to talk about the Holy Spirit and the spirit of the age, yung Holy Spirit po, and pangalawa, yung spirito na nakaka-influensya sa atin para lumayo po tayo sa ating Panginoon. This past few weeks, we've been addressing spiritual warfare and fear. Alam niyo po, bilang po mga mananampalataya, gusto ko po sabihin sa inyo na meron po tayong mga assignment mula po sa Diyos. Catch this, I want you to listen to this very carefully. Mga assignment po na galing sa Diyos na mas malaki pa po kaysa sa kakayahan natin. Mga assignments po that is bigger than ourselves, bigger than our strengths, bigger than our capabilities. Maaaring iba siguro sa atin ang assignment natin. Baka meron pong umaattend dito ng mga mananampalataya na iba sa atin mag-lead ng church, iba sa atin mag-disciple ng tao. Mukhang bigyan sa akin, pastor, kasi hindi ako sanay na mag-lead ng ibang tao. Baka binibigyan ka na ni Lord, God is touching and talking to you right now na mag-start ng life group, ng isang discipleship group. Yung iba naman, malaking assignment sa akin, pastor, yung pagpapalaki ng anak, pag-lead at pagre-restore ng isang pamilya. Yung iba naman sa atin, ang assignment ko ngayon, pastor, napakalaki. Assignment that is bigger than myself, itong business na ito for the Lord. Iba naman siguro sa atin, itong assignment na ito that is bigger than myself, bigger than my strength is yung maging tapat ako sa gitna ng matinding pagsubok na aking pinagdadaanan. Alam nyo mga kapatid, sa umpisa, alam nyo, excited tayo sa pagiging Christian po natin eh. Sobrang tindi ng ating pananampalataya, sobrang tindi ng excitement natin. Pero habang tumatagal po, nare-realize natin, parang hindi ko yata kaya to. Parang hindi ko yata yung negosyo. Hindi ko ata kaya yung negosyo na ito. Parang hindi ko yata kaya mag-disciple. Parang hindi ko yata kaya mag-lead ng life group. Parang hindi ko ata kaya maging faithful sa gitna ng matinding pagsubok. Now, wag po kayong mag-alala because the Bible character that we are going to talk about today, walang pinagkaiba sa mga nararamdaman nyo po ngayon. Walang iba kundi si Zerubbabel.
Si Zerubbabel po, siya po ay governor ng Judah. Bigyan ko lamang po kayo ng idea. Siya po ay governor ng Judah at isa sa pinakapangunahing leader po ng mga Israelites na bumalik po mula po sa Babylonian exile. 'Di ba, yung mga Israelites po, they were exiled for about 70 years. Siya po yung mga naunang mga nauna po na muling magtatayo po ng templo sa Jerusalem. Pero para po maintindihan natin kung bakit mukhang imposible yung kanya pong assignment. Pwede po bang i-type sa comment section? Assignment. Assignment from the Lord. Ganito po kasi ang nangyari. Kailangan po natin makita yung kalagayan ng Jerusalem nung panahon po nila at yung bago yung panahon ni Zerubbabel. Now, nung sakupin po ng Babylon ng Jerusalem, winasak po nila yung lungsod, yung city of Jerusalem. Sinununog po nila ang templo. Yung templo po na itinayo po, anong templo yan, pastor? Yung templo po na itinayo pa po nung panahon ni Solomon, nawasak po yan at malaking bahagi po ng Jerusalem ay naiwan sa pagkakawasak. So, mahigit 70 years po sila. Mahigit 70 years po sila doon. And after 70 years, bumalik po ang mga Israelita mula sa pagkaka-exile. Kaya nung bumalik sila sa Israel, sa Jerusalem, bumalik po sila sa isang lungsod na devastated. Pwede po bang i-type nyo sa comment section? Devastated. Bumalik po sila sa isang lugar na devastated at nangangailangan po ng matinding rebuilding. Now, ngayon, si Zerubbabel po, isa po siyang governor. Bilang leader po ng Israel, meron po siyang malaking responsibility na pangunahan po yung muling pagtatayo. In English, pagre-rebuild po ng templo po. Pero habang ginagawa po nila ito, dumating po yung mga matitinding opposition, nadi-discourage po yung mga tao, kulang po sila sa resources, and eventually, tumigil po ang construction ng halos 16 na taon. Yes, you heard it right. 16 years. Tumigil po ng 16 years. And humanly speaking, talagang mukhang imposible na, pero nagbigay ang Diyos ng bagong strategy. Maganda to. Nagbigay po ang Panginoon ng bagong strategy na mas maraming workers at mas malaking budget. At nagbigay po ng mensahe ang Panginoon kay Zerubbabel sa pamamagitan po ni Propeta Zechariah. At diyan po pupunta po yung ating main text po sa umaga pong ito, sa hapon, sa gabi. Depende anong oras po kayo nakakapanood. In-explain ko muna yung context. Kasi ito po yung madalas na quote sa atin eh. Madalas i-quote ng mga Christians both sa Philippians 4:13, Jeremiah 29:11, John 3:16, Romans 6:23, mga most quoted eh. Ito madalas nababanggit po sa atin yung Zechariah chapter 4 verse 6. Ito po ang sabi ng Bible. Then he said to me, "This is the word of the Lord to Zerubbabel, saying, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of armies." Yan po ang pinaka-context yan, yung binanggit ko po kanina. So, i-rebuild po nila ito, nahinto po, pero in-encourage po sila ni God through the prophet Zechariah. So, particularly, ito po ay para kay Zerubbabel. Ang gawain po ng Diyos ay hindi po ultimately matatapos dahil sa human strength. Yung gawain po ng Diyos doon po sa Jerusalem, basically and ultimately, hindi siya matatapos sa pamamagitan ng human strength o ng kanilang mga resources, kundi sa pamamagitan daw ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya po sa gitna ng situation na pinagdadaanan nila na mukhang imposible, pinaalala po sa kanila ng Diyos, pinaalala kay Zerubbabel to be specific, sa pamamagitan ni Prophet Zechariah, na ang kinakailangan po nila ay dependency sa Espiritu ng Diyos. At ganun din po ang maraming mga Christian sa atin. I don't know kung ano yung big and seemingly impossible assignment na ginagawa mo ngayon na pinapagawa ni Lord sa iyo. Perhaps makatapos ng pag-aaral bilang isang Christian, magtayo ng negosyo o i-maintain ng negosyo bilang isang Christian, ayusin ang pamilya, i-restore, pangunahan ng pamilya, ang isang church. Mukhang imposible ang assignment na to, pero sinasabi sa ni Lord, it is not by might, kagaya ng sinabi kay Zerubbabel, na kapag kasigad ang nagbigay ng assignment, si Lord din ang mag-e-empower sa'yo. Kaya po sa umaga, tanghali, gabi, depende kung anong oras po kayo nakakapanood. Samahan niyo po ako sa ating pong third topic for the month of August, entitled From Self to
spirit. Pwede po bang i-type nyo sa comment section? From self to spirit. Depending on the spirit, not on self. Uy, napakaganda pong mensahe niyan. Na, ang million-dollar question po na sasagutin natin, paano ang isang ordinaryong tao ma-accomplish ang isang extraordinary na assignment ng Diyos? How can an ordinary people, pwede rin natin sabihin person, kung tinitake mo itong personal dahil na-explain ko naman yung context, how can an ordinary person or people accomplish extraordinary assignment from God? Now, paano gagawin ito? Kung ikaw po ay ready na, i-type niyo sa comment section, I am ready. Sige po, type niyo po sa comment section, I am ready. Number 1, sabi po ng Zechariah 4:6, not by power, not by might, nor by power. Number 1, paano ko ma-accomplish akong isang ordinaryong tao, ang isang extraordinaryong assignment ni God sa panahon at sa buhay ko ngayon. Number 1, reject self-dependence. Yan. I-type nga po sa comment section, reject. Reject self-dependence. Nag-umpisa po ang Panginoon sa kanyang mensahe sa pamamagitan ng dalawang negative. Yan, yung might. Pag sinabi pong might, galing po yan sa Hebrew word na hayil, na ang ibig sabihin military strength, wealth, resources, influence, or human capability. Ang unang salita na tinutukoy po dito, human resources, lakas ng hukbo, kayamanan, ano pa, influence, resources, people, the external resources. Ang ibig sabihin lamang po nito, it describe the external resources people trust. Ini-describe lamang po ng might, ng hayil, yung mga external resources na pinagkakatiwalaan ng tao. Yung pangalawa, yung koa. Ibig sabihin po niyan sa Hebrew ng power is physical strength, personal ability, vigor, or human energy. Now, ito naman, ini-emphasize naman itong power. Kanina, might, ngayon naman power, ini-emphasize naman ito yung internal strength ng isang tao, yung human effort. Now, tumutukoy po yan sa personal na lakas, energy, talent, ability, skills. Listen to this. Sounds familiar? Lahat tayo, meron tayong physical energy, may talento tayo, meron tayong talino, may sariling ability, meron tayong skills. Sa madaling salita, sinasabi lang, nag-umpisa si God sa pamamagitan ng dalawang negative na ito na word, external resources at saka internal strength. Hindi sinasabi ng Panginoon sa verse na ito na ang intelligence, ang leadership, ang planning, yung hard work, yung discipline ay makasalanan. Hindi sinasabi na ang pagiging talento. Yun, sabi ko kanina na, alam mo yun, na parang sinful. Sinasabi lang ng Bible that they are insufficient to accomplish supernatural assignments. Uulitin ko po, hindi sinasabi ng Bible na mali ang maging talented, educated. Mag-aral ka, i-enhance mga skills mo, magsipag ka. Pero sinasabi lang ng Bible na hindi sila sapat para gawin at i-accomplish yung isang supernatural assignments. Sinasabi lang ni Lord sa'yo ngayon, basically muna sa story na ito, hindi sapat iyon para gawin yung supernatural na papagawa ni Lord sa kanila. Gawain ito ng Panginoon. The temple would not be completed because hindi matatapos dahil may impressive leadership si Zerubbabel. Ang templo ay hindi matatapos dahil magaling si Zerubbabel. Matatapos ito dahil sa pagkilos ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga pinakamalaking hadlang sa ministry natin, sa growth natin, at sa mga bagay na pinapagawa sa atin ni Lord. Kung ikaw ay nag-aaral, kung ikaw ay nagtatrabaho, nagninegosyo, kung ikaw ay bumubuo ng pamilya. Actually, hindi naman kakulangan ng talent. Marami po sa atin mga Christian, gifted tayo, masisipag. Kaya lang, hindi rin po, hindi nga weakness din eh. Ang hadlang sa atin eh. Alam nyo kung ano yung hadlang sa atin, tanungin nyo ako sa comment section, i-type nyo yung salitang ano. A-N-O. Sige, intayin ko sa comment section. Ano yung hadlang sa ministry? Ano ang hadlang sa paglago ko? Ano yung hadlang sa business ko? Ano hadlang sa married life ko para lumago? Alam niyo kung ano, hindi yung talent. Maraming Christian talentado. Hindi po bad word yun na talentado. May talents. Hindi rin weakness ang hadlang. Alam niyo kung ano hadlang? Yung sobrang pagtitiwala sa sarili.
Overconfidence to the point na hindi na tayo nagre-rely sa supernatural intervention ng ating Panginoon. Kaya ko yan, magaling ako, summa cum laude ako, marami akong pera. Sabi po ni Charles Spurgeon, it is not our littleness that hinders Christ, but our bigness. It is not our weakness that hinders Christ, it is our strength. Ang point po ni Charles Spurgeon dyan, minsan ang pinakamalaking hindrance po ng work ni God ay yung sobrang confidence po natin sa ating mga sarili. Iniisip po natin, kaya na, dahil magaling tayo, marami tayong resources, marami tayong connection, malaki yung platform ko sa social media. Minsan, madali po natin nakakalimutan na ang Lord po ang kumikilos at ang nag-a-accomplish doon sa kanyang God-given assignment sa atin. Minsan, hinahayaan po natin na ang Diyos, hinahayaan ng Diyos na maubos ang self-confidence natin para matutunan natin umasa sa Kanya. Sige, tignan natin kung hanggang saan niyang yabang mo. Darating ang araw, aasa ka rin sa ating Panginoon. Kaya tanungin mo sarili mo ngayon, ano yung mga bagay na ginagawa ko ngayon na seemingly, hindi ko sinasali si Lord? Check who you are trusting. Pwede mong i-type sa comment section yan. Check who you are trusting. Tanungin mo sarili mo ngayon, saan talaga ako umaasa? Sa experience ko ba? Sa connections ko? Sa pera ko? Sa talent ko? Sa strategy ko? O sa Diyos ko? Mga kapatid, maganda po ang preparation, maganda po magplano, maganda po ang hard work, pero kinakailangan po nating siguraduhin na ang confidence natin ay nasa Panginoon. Ang Proverbs chapter 3 verse 5 po, nire-remind po tayo to trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Kaya bring your limitations to God. Kapag may ginagawa kang feeling mo na hindi mo kaya, huwag mong itago yung weakness mo. At huwag mo ring hayaan na pigilan ka nito. Dalhin mo sa Diyos yung seemingly weakness mo. Lord, kulang ako ganito, pero sapat ka. Lord, kulang ako ng lakas, pero ikaw ang kalakasan ko. Lord, mahina ako, but ikaw ang kalakasan ko. Lord, kapos ako, pero ikaw ang kapunuan ko. Lord, hindi ako magaling magsalita, pero ang anointing mo, ang Holy Spirit ang tutulong sa akin para makapagsalita. Ganun ang dependence. Hindi natin kinakailangan magpanggap na kaya natin lahat. We can acknowledge our limitation and ask God to provide the strength we do not have. Kaya, purihin po ang Panginoon. Ibig sabihin po, point number 1, paano ko magagawa ang extraordinary na bagay na pinapagawa ni Lord? Ordinaryong tao lang ako. Reject self-dependence. Huwag sobrang hanga sa sarili. Huwag masyadong dependent sa sarili. Pangalawa, sabi, not by might, not by power, but my spirit. But by my spirit. Ano po yung point number 1? Sabi ng Bible, not by might nor by power. Number 1, reject self-dependence. Pangalawa, napakaganda po nito, rely on the Spirit. Pwede po bang i-type sa comment section yung point number 1, tsaka point number 2. Pangalawa po, rely on the Spirit. Tulungan niyo po ako, lalong-lalo na yung mga late po nating kapatid na nakapasok sa online para at least mapakinggan po nila, mabasa man lang nila sa comment section yung point number 1. Okay po ba yon? So, rely on the Spirit. Yung salita pong Spirit, sa English word po ay Spirit. Sa Hebrew word po niya ay ruach, na ang ibig sabihin ay Spirit, breath, or wind. Yan. Hangin. Yung hangin po, hindi mo nakikita, pero nakikita mo ang epekto niya. The example, sa bagyo. Hindi mo nakikita yung hangin, pero ramdam mo at kita mo yung epekto niya. Grabe, bagsak yung mga puno, tuklap yung mga kawayan, taob yung mga bubong. Hindi mo nakikita, pero ramdam mo ang effect ng wind. Ganon din ang Holy Spirit sa buhay natin. Hindi natin siya nakikita, pero kitang-kita natin yung effect ng kanyang pagkilos. In a negative sense, yung hangin, yung bagyo, ay kita mo, daming winasak na tahanan. But in a positive sense, yung wind, si Holy Spirit, in a positive sense, marami siyang binagong buhay. Marami siyang inaayos na tahanan, marami siyang nire-restore na relationship, marami siyang inaayos na confidence, marami siyang nire-restore na identity, marami siyang nire-reconcile na family, marami siyang inaayos na buhay. Pansinin natin, kitang-kita ang effect ng
Holy Spirit sa buhay ng isang tao na tunay na umaasa kay Lord? Pansinin niyo, pansinin niyo yung sabi ni Lord. Not by power, not by might, nor by power, but by my Spirit. Pwede po bang i-type niyo sa comment section? My Spirit. Hindi sinabi ng Bible na not by might, nor by power, but by your strength. Hindi sinabi. Sabi, my Spirit. Hindi sinabing your strength, your wisdom, your experience. Ang sabi niya, my Spirit. I-type nga ulit sa comment section, my Spirit. Mga kapatid, lahat po ng mga matitinding lingkod po ng Diyos na naitala po sa Bible, naging effective po sila dahil hindi magaling sila, hindi dahil puno sila ng lakas, hindi dahil sa experience nila, kundi dahil sa kapangyarihan po ng Espiritu ng Diyos. Iba-iba po yung assignment nila, pero isa lang ang source. Ganon din po sa buhay natin. Iba-iba ang assignment natin, iba sa atin. Baka ikaw nakikinig ka ngayon, isang estudyante, ang assignment mo sa campus, sa school, pero isa lang ang source mo dapat, ang Espiritu ng Diyos. Ikaw naman ay nagpapamilya na. Iba na ang assignment mo ngayon, but isa lang ang source, si Holy Spirit. Iba siguro sa atin, nagbi-business, pero Christian, nagtatrabaho, you are praying for someone, you are leading a life group or a discipleship group, you are undergoing testing sa iyong health. Iba-iba tayo ng assignment, mukhang imposible, pero isa lang ang source, ang Espiritu ng Diyos. Si Gideon, ang kanyang assignment is to deliver the Israel. Yan, just chapter 6, verse 34. Yan ang kanyang assignment, pero ang source is Espiritu. Espiritu ng Diyos. Si David, para i-lead ang God's people. 1 Samuel chapter 16, verse 13. Iba naman ang assignment, iba itsura, ibang panahon, pero isa lang ang source. Espiritu ng Diyos. Ang mga apostol, para i-proclaim ang gospel, sa Acts chapter 1, verse 8, sa New Testament ang pinag-uusapan natin, iba ang setting, iba ang assignment, ibang panahon, pero isa lang ang source. Nagbabago ang assignment, pero isa lang ang source. Ikat nyo ka sa comment section, iisa lang ang source. Ang Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, ang sabi po ni Hudson Taylor, sabi niya, God's work done in God's way will never lack God's supply. Mga kapatid, I want you to understand, kung ano man ang pinapagawa ni Lord sa iyo ngayon, gawin mo lang ito sa pamamagitan ng kanyang kaparaanan ay hindi ka kakapusin. The Holy Spirit is not merely an assistant to our plans. Hindi tayo gumagawa ng power. Ang trabaho natin, mag-surrender doon sa power. Ang Holy Spirit po ang nagbibigay ng kapangyarihan. He is the power. He is the source of power. Kaya kapag ka-Christian ka, you have the Holy Spirit in your life. And if you have the Holy Spirit in your life, you must operate in the spiritual realm. Why? Because living a Christian life is not, it's very hard. It's impossible na maging, alam mo yun, sobrang bait natin. Hindi ko sinasabi, hindi na kailangan maging mabait. Pero nagiging posible siya na maging mabait tayo through the help of the Holy Spirit. Paano ako mag-operate in the spiritual realm? Siyempre, dapat Christian ka. May Holy Spirit ka. Now, the moment na ikaw ay Christian na, start your day by surrendering to the Spirit. Huwag mo nang hintay na magkaroon muna ng problema bago ka umasa sa Holy Spirit. Bago ka magtrabaho, bago ka mag-lead ng tao, ng life group, mag-minister, bago ka gumawa ng iyong importanteng desisyon, surrender first. Yan ang principle. Type na nga sa comment section. Surrender first. Pray and ask God to lead your thoughts. Lord, nanalangin ka, Lord, hinihiling ko po sa inyo, i-lead niyo po yung aking pag-iisip, yung aking attitude, yung aking pananalita, yung aking actions. Holy Spirit, help me to be fully dependent on you. Ang dependence sa Holy Spirit ay lifestyle, hindi yan emergency response. Ulitin ko, ang dependence sa Holy Spirit ay lifestyle, hindi emergency response. Kaya stop asking God to bless your plan. Pwede bang tumigil na tayo na hihingin mo kay Lord na, Lord, i-bless yung plano ko. Kung hindi naman din si Lord ang nangunguna sa buhay mo. Kasi kapag ikaw lang din ang nangunguna sa biyahe mo, sa buhay mo, baka mali yung gawa mong desisyon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon?
Praise God. So ano ang pinaka-point dito sa point number 2? Hindi natin kinakailangan gumawa ng sarili nating spiritual power. We surrender, we depend, and we obey God through the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the source of power. Kaya ang tanong araw-araw ay, Holy Spirit, how do you want me to how do you want to lead me today? Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God. So, maaaring pumasok na sa isip nyo, ano nga ba yung pagbibigay o pagbibigay sa church? So, sa pagbibigay, dito ginagawa natin yung, nagbibigay tayo kay Lord. And hindi lang siya basta nagbibigay or hindi lang siya basta obligation. Nagbibigay tayo or pinuput natin yung trust natin sa Creator ng heaven and earth. Baga, binibigay mo yung pagtitiwala mo doon sa future mo, yung sa present mo, para doon kay Lord mismo. And also, hindi lang din tayo nagbibigay para, para maambunan tayo ng blessings. Nagbibigay tayo kasi in this way, natatama yung perspective natin as a Christian. And also, mas lumalalim din yung pananampalataya natin kay Lord. So, biruin mo yun, magbibigay ka. Especially naman kapag, gipit na gipit ka na, pero magbibigay ka pa rin kay Lord. Hindi lang siya basta nagbibigay ka kasi para sa expansion ng kingdom ni Lord. Nagbibigay ka kasi, alam mo, si Lord yung nagpo-provide sa iyo eh. Baga, siya yung bahala dun sa future mo. And alam mong hindi ka mawawalan kasi yung binibigay mo, hindi lang para sa kinabukasan mo. Binibigay mo yun para na rin sa relationship mo or ikakalalim pa ng relationship mo kay Lord. And also, as a student naman, syempre, estudyante pa lang naman ako. Wala pa naman akong talagang trabaho na, na source of income, sabihin na natin. Una, syempre, nung nalaman ko na yung sa pagbibigay, syempre, medyo nag-click sa akin yun na parang, anong gagawin ko dito? Wala naman akong source of income. So, ginawa ko, binigay ko pa rin kay Lord kahit na ito lang yung kaya ko. Pero, may dumating sa point na parang, alam mo yun, anong gagawin ko? Wala akong baon. Anong gagawin ko? Wala akong panggastos. Pero, hindi mo mamamalayan, may ginagawa na palang way si Lord. So, nung kinabukasan, unexpected pa. May pinadala si Lord na, nagbigay ng provision, ng mga gastusin. And isipin mo yun na kahit maliit pa lang yung nabibigay mo, pero malaki na kaagad yung binabalik ni Lord sa'yo. So, hindi ka talo kapag nagbigay ka kay Lord eh. Kumbaga, panalo ka kasi yung isipin mo yung maliit lang na tinanim mo, pinapalago na yun ni Lord as hindi lang sa, alam mo yun, yung parang alam mo maliit lang din yung babalik, pero mas malaki pa pala yung ibabalik sa'yo ni Lord. So, in-encourage ko kayo na magbigay rin kayo kay Lord and try nyo rin and malalaman nyo kung gaano ka-sovereign si Lord sa pagpo-provide niya di lang para sa mga pangailangan natin and also sa security na rin ng future natin. So sige po, manalangin po tayo para sa ating pagbibigay. Lord, maraming salamat po sa araw na ito that you gave us this provision, Lord. Pinagkakatiwala po namin itong mga provision na ito, Lord. Itong mga natanggap po namin mula sa inyo, Lord, and pinagkakatiwala po rin namin sa inyo ang aming future, Lord. We pray, Lord, na itama niyo po ang aming mga perspective, Lord, kung meron mga hindi tama, Lord. And I pray, Lord, na sa aming pagbibigay ay mas lumalim pa po ang aming pananampalataya sa inyo, Lord. And we know, Lord, na hindi mo kami pababayaan dahil ikaw ang great provider, Lord, sa araw-araw and also hindi lang sa present na pangailangan namin and also sa amin na rin sa future na rin po namin. And we pray, Lord, that we honor you and we thank you, Lord, sa lahat ng mga provision mo, Lord. In Jesus' name, amen. Muli, ako nga po pala si Lisan Vernol, one of the core leaders of Amazing Hope Crossover Campus. Maraming salamat. So, recap muna tayo. So, paano ako isang ordinaryong tao, paano ko ma-overcome, magagawa yung isang
extraordinaryong assignment galing sa Diyos. Number 1, reject self-dependence. Pangalawa, type niyo sa comment section, rely on the Spirit. Pangatlo, napakaganda nito. Sabi ng Bible, says the Lord of armies, not by might nor by power, but by my Spirit. Ito mabigat. Says the Lord of armies. Number 3, remember God's supremacy. Type nyo nga po sa comment section, remember God's supremacy. Ito pong Lord of armies, Lord of armies po niyan. Ang ibig sabihin po niyan, Yahweh Sebaot. Meaning po, Lord of hosts. Ito po ay picture na kung saan si God po as the commander of heaven's armies. Siya po yung pinaka-leader ng heaven's armies. Yung Lord of heaven's armies ay nangangahulugan, commander ka. Yan. Ibig sabihin, every angel is under God's authority. Siya ang hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng lahat ng makapangyarihan. Siya ang may control ng bawat situation. So, sa discourage na si Zerubbabel, the title was deeply comforting. Yan na. Kasi discouraged nga siya eh. Kasi imagine mo yung gagawin nila. Sobrang devastated. Huminto nga ng ilang years, 16 years. Para sa isang leader na si Zerubbabel na discouraged, itong title na ito na Lord of Armies was very comforting. Ibig sabihin, itong temple na ito ay ultimately hindi responsibilidad ni Zerubbabel. Ulitin ko, the temple was not ultimately Zerubbabel's responsibility. Though in one sense, catch this, though in one sense, humanly speaking, meron siyang responsibilidad kasi siya yung leader, pero ultimately, it was God's mission. Ibig sabihin, the one who commands heaven's armies, yung pinaka-leader ng lahat ng angel, nag-promise na tatapusin ko ito. Kaya habang nakikita ni Zerubbabel ang kakulangan, wala, paano na ito? Grabe, discouraged na kami. Pinapaalala sa kanya ng Diyos ang kanyang unlimited resources. Litin ko po, if God's Spirit is the power, then God's sovereignty is the guarantee of their victory. Why? Because He is in control. Ganon din po sa pinagdadaanan natin sa buhay. I don't know kung ano yung assignment na pinapagawa sa ni Lord. Hindi ko po alam kung anong klaseng problema ang matinding pinagdadaanan mo sa buhay mo ngayon. Ulitin ko po, ang Espiritu ng Diyos, yan ang kapangyarihan. Kapangyarihan mo para i-overcome ang lahat ng challenges. At yung sovereignty ng Diyos, yan po yung guarantee ng victory. Why? Because our God is in control. Imagine niyo nang harapin po ni David si Goliath. Lahat ay nakatingin sa higante, samantalang si David nakatingin siya sa Diyos. Kaya nasabi di ba ni David, the battle is the Lord's. Actually, hindi maliit ang problema. Malaki ang problema nila. Panahon nila David. Kaya lang, mas malaki ang tingin niya sa Diyos kaysa sa problema. Ganoon din po dapat tayo. Every time that we are facing battles, every time that we are facing giants, challenges in our lives, yes, malaki ang problema mo sa pera. Yes, malaki ang problema mo sa finances. Yes, malaki ang problema mo sa health. Yes, malaki ang problema mo sa family. Yes, malaki ang problema mo sa iyong ministry. Yes, malaki ang problema mo sa personal mong buhay. Pero mas malaki ang Diyos na lumikha sa iyo. Mas malaki ang Diyos na sinasambat, sinasampalatayanan mo kaysa sa laki ng problema mo. Pwede po ba makakita ko sa comment section kung nararamdaman yung word of God ngayon? I-type nyo po sa comment section, Amen. Come on, type that in the chat, Amen. Nabibless po ba kayo sa napakamakapangyarihan at transformative na salita po ng ating Panginoon? Naalala ko po, bigla yung sinabi po ni A.W. Tozer, ang sabi po niya, God is looking for people through whom He can do the impossible. Tumitingin, naghahanap ang Panginoon na sa pamamagitan ng taong ito, magawa niya yung mga imposible. Sa Bible po, yung mga tao, bukod siyempre kay Jesus Christ, yung mga tao, mga Bible character, hindi po perfect. Sumasablay, nagkakamali, pero ginamit pa rin po sila ng ating Panginoon. Mga kapatid, ano pwede natin matutunan bago po tayo magtapos
Stop measuring your assignment by your own capacity. Huwag po natin i-measure yung assignment na pinapagawa sa'yo ni Lord sa pamamagitan ng sarili mong capacity kasi kakapusin ka talaga. Kapag katingin mo ang responsibility na binigay ni Lord, kapag tinitignan mo, huwag mo agad isipin, kaya ko na kaya to? Kaya ko na kaya magbahagi ng Word of God? Kaya ko na kaya mag-share ng Word of God? Kaya ko na kaya mag-pray sa food? Lord, dapat wag mong tanungin kung kaya ko na ba. Ang tanong mo, gaano kalaki ang Diyos na tumawag sa akin? Malaki ang Diyos na tumawag sa akin. So whether it is your family, your business, your ministry, your church, your career, or sa discipleship, God is bigger than the assignment He has given you. Your limitation does not limit Him. Hindi nalilimitahan ng limitations mo ang unlimited na Diyos mo. Kaya when the problem looks big, intentionally look at God. Ulitin ko po, when the problem looks big, intentionally look at God. Trust God with the outcome while you obey your part. Lord, basta susunod lang ako, kayo na pong bahala sa outcome. Kaya kapatid, kung malinaw that God has called you to do something, gawin mo ang bahagi mo faithfully. Type nyo nga po sa comment section, faithfully. Magtrabaho ka, magplano ka, magpray ka, mag-lead ka, mag-disciple ka, magpatuloy ka, then entrust the outcome to God. The God who called you is the God who will sustain you. Hindi mo kinakailangan kontrolin ang lahat para maging faithful. You can obey while trusting His sovereignty. Kaya anong pinaka-point natin dito mga minamahal kong kapatid as I end? Huwag mong sukatin ang assignment mo sa laki ng problema mo o liit ng resources mo. Sukatin mo ito base sa laki ng Diyos mo. The Lord of Hosts is still in control. Kapag ka ang Diyos ang nag-umpisa ng kanyang gawain, maaari kang magpatuloy na merong confidence that He is able to sustain and accomplish His purpose. As I end, let me share with you this story. Meron pong isang ama na pinabuhat niya yung kanyang anak ng isang mabigat na cabinet. Imagine mo, bata pa. Buhatin mo to, lalaki, tinitrain niya eh. Tinulak niya muna. Lipat mo, hindi pala pinapabuhat, pinapatulak. Lipat mo to doon. Tinutulak niya yung cabinet. Nakakita na ba kayo ng ganun? Ang bata o pinapatulak ng cabinet, grabe buong lakas. Namulay mo ka. Napagod siya. Sa huli umiiyak yung bata. Sabi niya, Daddy, ginawa ko na lahat ng kaya ko. Ginawa ko na lahat ng kaya ko pero ayaw pa rin. Alam niyo, nag-smile yung tatay. Nakasmile lang yung tatay. Sabi niya, hindi mo pa ginagawa lahat, anak. Daddy, ginawa ko na po lahat ng umulan ng apoy. Sabi ng tatay, hindi mo pa ginagawa ang lahat. Nagtaka ngayon yung bata. Sabi ng bata, bakit po? What do you mean, Dad? Hindi mo pa lahat ginagawa. Bakit? Sabi niya, bakit po, Dad? Kasi hindi mo pa ako hinihinga ng tulong. Ganyan din tayo mga Christian. Kapag meron po tayong assignment, madalas inuuna natin yung sarili natin, yung limitations na, hindi ko kaya, ang hirap nang wala na ako, kagaya ng bata. Kaya kapag may assignment ang Diyos, unahin po natin siya. Push tayo ng push, work tayo ng work, aral tayo ng aral, stress tayo lalo, nakalimutan na natin humingi ng tulong sa Holy Spirit. Kaya anuman po ang pinagdadaanan, anuman yung pinupush mo, siguraduhin mo na humingi ka ng tamang lakas. Humingi ka ng tulong sa Espiritu ng Diyos. Maririnig natin ang paalala ng ating Panginoon. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umaga, tanghali, hapon, gabi. Depende anong oras po nakakapakinig itong akin pong kapatid na ito. Lord, dalangin ko na ngayong araw na pong ito, lumapit po kami sa inyo at lumipat po kami ng mode from self to spirit. Lord, help us to reject our self-dependence. Masyado kaming confident, Lord. Nawawala na po yung faith namin and confidence namin sa inyo. Masyado na kaming yumabang. Lord, help us to rely on the Spirit and help us, Lord God, to remember God's supremacy. Kapatid, kapag nireject mo ang sarili mo, yung dependence mo sa sarili mo, nag-rely ka kay Holy Spirit at
inalala mo yung supremacy ni Lord sa buhay mo, makikita mo na ang imposible sa tao ay imposible sa Diyos. Kaya ang isang ordinaryong tao, kagaya mo at kagaya ko, ay nagiging instrumento ng extraordinaryong gawain ng Diyos kapag tumitigil tayong umasa sa ating sarili at natuto tayong umasa sa Holy Spirit. At lagi nating inaalala na anuman ang ating mga pinagdadaanan, Diyos ang tunay na makapangyarihan at may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya kapatid, if you come here for the first time at gusto mo na isuko ang iyong buhay sa ating Panginoon, hindi ka magbabago ng religion, magkakaroon ka lang ng tunay at ganap na relationship kay Jesus. Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. Starting today, Lord, I am putting my faith in you. I am putting my faith in you, my faith in the finished work of Christ. Lord, hindi pala sapat ang aking mabuting gawa para iligtas ang aking sarili sa kapahamakan. Lord, good works is not enough for me to earn my way to heaven. I'm a sinner. The bad news is this, Lord, na natutunan ko na ako pala ay papunta ng impyerno. I cannot save myself. Lord, starting today, I am putting my faith in the finished work of Christ. I believe in you. I repent from all my sins. And starting today, help me bilang sign na totoo yung pinaggawa kong prayer, Lord, o yung ginagawa kong prayer, o yung sinasabi ko, Lord, totoo yung pananampalataya ko, Lord, susunod po ako sa inyo. Lord, pagpalain at ingatan nyo rin po ang aking po mga kapatid. I pray for restoration, provision, reconciliation. I pray, Lord God, for protection upon their lives, and I pray ultimately, Lord, for peace which transcends all understanding to come upon their lives. The peace which transcends all understanding that can only be found in our Lord and Savior, Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng umaasa sa inyo. Pagpalain niyo po ang lahat ng kasama kong manalangin dito ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos na sumabay sa panalangin ay magta-type sa comment section ng Amen. Come on, I want you to type that in the chat, Amen. If you have been blessed by the message, paulanin po natin ang heart emoji. Come on, gusto ko po makita sa screen, umuulan po ng mga heart. Pindutin niyo po yan. Mag-react po kayo. I-type niyo po, Amen, I am blessed. After ng Amen, i-type niyo po, I am blessed. Pagpalain po kayo ng Panginoon. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus. See you again next week sa ating pong 4th installment ng ating August series entitled Ghost Stories. Pagpalain po kayo ng Panginoon and have a great week ahead.